Alright, amazing. Okay, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating graphics na napakaingay. So, anong gagawin natin ngayon? Wag na nating patagalin to para mabilisan lang. Walang fast forward, walang cut yung video na to. Ano pag hinihintay nyo? Let's start. Okay, so yung unang gagawin natin, syempre mag-iisip tayo ng isang concept. Ngayon nakapag-isip na tayo, gagawa na tayo ng isang graphic. Syempre walang fast forward dito sa ating video na to. Ngayon, kumuha tayo ng lasso tool, kumuha ng new layer, kumuha ng bucket tool. Syempre maglalagay tayo ng bagong color dito, and then mag-create tayo dito ng parang pine tree syempre. Yung naisip ko na naman ngayon is parang mountain na naman syempre yung drawing natin. Gamit lang si lasso tool, ayan. So, magkikreate tayo ng napakalaking fountain, ng napakalaking pine tree, syempre, pine tree, ayan. So, sa pag-create ng pine tree, syempre, gamit lang sila. So, tool, kailangan yung endpoint at starting point magsama sila, ayan. For example, eto na, nakagawa ka na ng amazing na pine tree, ayan, nakapag-create na tayo. Duplicate lang natin yan and then Control J. Sa pag nakapag-Control J na tayo, syempre, ibig sabihin, dinuplicate natin siya. And then, ilalagay lang natin siya dito sa may area na ito. Ganun lang kasimple mga ka-amazing yung ating gagawin ngayon. Another one, syempre, ayusin natin yung mga pine tree natin dito. And then, kukuha tayo ng panibagong color. Yan yung gagamitin natin. Syempre, mag-create mo tayo ng mountain dun sa likod. Unahin na ba natin yung mountain sa likod? Pwede yan mga ka-amazing. So ngayon magkikreate tayo ng mountain dito. Kahit ano yung hugis na mountain, okay lang naman yan. Ayusin na lang yan natin mamaya-maya pagkatapos ng mga details na ginagawa natin. Again, sa paggawa ng graphics, pwedeng bilisan, pwede naman dahan-dahan lang mga ka-amazing. Ayan. Nakapag-create na tayo ng isang shadow ng mountain natin. Ngayon, gagawa na naman ng bagong layer and then mag-create ng napakadaming pine tree. Sa paggawa ng pine tree, syempre, kailangan pagandahin naman natin yung details para iba-iba yung itsura. Ayan, diba? So, ito yung another pine tree natin. I-create lang tayo ng iba't ibang uri ng pine tree dito. So, halimbawa, gumagamit lang tayo ng mouse. Kailangan lang dahan-dahan lang para hindi masira yung ginagawa nating graphics. Again, dito sa video na to, kaya binibilisan ko lang siya kahit hindi masyadong detailed kasi para maikli lang yung video natin mga ka-amazing. Ayan, so ito yung mga pine tree natin na ginagawa, di ba? Papangit nila. Okay, so yung gagawin natin yan, magkukuha tayo ng paint bucket ulit. And then, kukuha tayo ng tama na color para sa kanya. And then, paint bucket, lalagay lang natin siya dito mga ka-amazing. Control D sa pag-deselect ng layer. And then, gagawa pa rin tayo ng iba pang pine tree dito na magkatulad lang sa color na yan. Ayan, syempre. So, lalagyan natin dito ng parang ganyan. Another one. Pine tree dito. Ayan. And then, syempre, mag-new layer tayo. Lalagyan lang natin ang gamit si bucket tool. Ngayon, pagsasama natin yung dalawang layer, papalitin lang natin sila. Ayan. Syempre, gamit yung iba't ibang klase ng command. Control T para sa pag-transform ng ating command. Ayan. Para ma-iba natin yung shapes na or ma-resize natin siya. Control T lang po. Transform. Doon lang siya kasi po. Ayan, create pa tayo dito. Then, lalagay natin dito. Ayan. Cut natin dito yung mga dahon nila. Pagandahin din natin naman ng konti. Siyempre, bibilis na lang natin siya. Walang fast forward po yung video na to. Binibilisan lang natin. Another one, create na naman tayo ng bagong layer doon. And then, kokopyahin lang ba natin yan? Hindi, syempre. Gagawa naman tayo ng bagong pine tree. Pwedeng gumawa ng solid na pine tree. Tapos, kopya-kopya na lang. Pwedeng ganun po yung mga ka-amazing. Halimbawa, ito solid. Gawin natin solid na pine tree. Ibig sabihin, mas detailed siya or mas malis-alis yung itsura. And then, kukuha tayo ng color. Yung next na color na ginamit natin kanina. And then, create new layer. And then, kunin si bucket tool. And then, nandito na si pine tree natin. And then, papanipisin natin yung pine tree na kinapin natin. Ayan, pag-nipis-nipisin lang natin kasi masyado silang matataba.
Ayan, di ba mga ka-amazing, amazing, amazing. Okay, so copy-copy nyo lang yan mga ka-amazing dito sa nagawa natin kanina. So dito, copy. Ayan. Copy natin yun. Dito, lagay mo lang. And then mag-create ulit ng new layer. Mag-create pa ng iba naman na itsura na pine tree. Kasi pag dinuplicate natin yan, pare-parehas po yung magiging itsura ng pine tree natin. Ayan. And then yung color niya, ganun pa rin. So ito, ibababa lang natin dito. And then adjust natin dito. Adjust pa rin natin yung tone sa may likod. Another one, mag-new layer. Sa pinakailalim na po tayo ng layer, syempre, kumuha na tayo ulit ng layer at mag-create ng panibagong pine tree. Diba nakakasawa gumawa ng pine tree dito? Kasi yung dinadrawing natin yan, napakadaming pine tree. Ayan. Itong graphics, yung ginagawa natin, simple lang. Pwede ito pang background. Kung gumagawa kayo ng games or kung ano man yung ginagawa nyo, pwede po ito. Sa new layer na yan, kunin ulit yung color natin. And then, syempre, mas light na yung gagamitin natin na kulay ngayon. Ito, mas light na po yung kailangan natin. Pwedeng ito, di ba? Mas super light na siya. Or pwedeng ito naman na sumunod na kulay dun sa ating ginamit kanina. So, ngayon, yung gagamitin natin, yung mas super light. Ito. And then, duplicate lang po natin para mabilisan tayo. Since na, kailangan hindi umaba yung video natin para hindi naman nakakatamad manood. Ayan, so, copy-copy lang po natin. Ayan, pwedeng kopyahin nyo lang yung mga ginagawa niyong pine tree. Siyempre. And then, gawa tayo ng yung ibang itsura naman ng pine tree para may iba naman yung itsura niya. Ayan. Siyempre, yung dahon niya. Halimbawa, dyan, may mga nabali na ng dahon. Diba? Mga ka-amazing. Ayan, copy nila. And then, duplicate. And then, baba nyo lang dito para may iba yung itsura. And then, copy. Copy. Ayan. Pilitan natin sila since na kunwari napakalayo ng pine tree na to. Yung ginagamit natin na pine tree ito ay napakalayo na sila. Halimbawa. So, mga ka-amazing, ayan lang po siya. Copy-copy lang naman po yung technique dito. Control J and then move. Control J, move nyo lang yung mouse nyo or yung graphics tablet nyo. Ayan, mga ka-amazing. Ayan, di ba? Another one, syempre, para mas mabuo siya. Itong mountain natin na kanina, gaya ng style natin lagi na ginagawa, ayusin muna natin yung hugis ng mountain na to. Siyempre, para magmukha siyang mountain. Ayan. Ayusin muna natin siya. Oops. Ayan, then curve natin dito ng konti. Babaan natin yung mountain. Cut natin. And then, babaan pa ulit natin dito. Bababaan pa ba natin? Or pwede na rin yan, mga ka-amazing. Ayan. And then, next is mag-create ng layer. Gumawa ng clipping mask. Sa pag-create ng clipping mask, syempre, mag-new layer lang and then right click natin, kumuha ng clipping mask. Ganoon lang kasimple mga ka-amazing. Ayan. So, gagawin natin siya dito and then gagawin natin siya dito. Then, ano yung color na ilalagay natin? Siyempre, kailangan natin ng mas light doon sa ginamit natin kanina. Ayan, di ba? Pwedeng ganyan na color or pwede naman click nyo lang ito and then kumuha ng mas light doon and then click lang natin siya doon mismo sa ating layer, mga ka-amazing. Pwedeng baba natin siya doon. Baba lang natin ng konti and then lagyan ng mga details and then details. Ayan, di ba mga ka-amazing? Another one, pwede pa po mag-create ng mas light nitong pine tree. Siyempre, mas light. Halimbawa, duplicate nyo lang siya. Ayan, di ba? Mga ka-amazing. And then color overlay. Ayan. Click nyo lang and then click nyo lang yung pine tree. Kumuha ng napaka-light. Kunwari, white na siya. Diba? Kasi napakalayo na siya. And then, lalagay nyo lang siya dun sa ilalim na layer. Mga ka-amazing. Kaya, halimbawa, duplicate ko muna siya. Gumawa muna tayo ng mga sample nito. Ayan, ganyan lang siya. And then, pagsama-samahin natin sila. Ayan. And then, pwede nyo na sila i-paste dun sa likod ng ating design na ginagawa. Ganun lang po. Kasimple, mga ka-amazing. Okay, another one, yung gagawin natin syempre para mas mabuo yung simple na graphics natin. Kung titignan nyo yung mga pine tree natin, mas binilisan lang natin yung paggawa. Naglalagay tayo ngayon ng panibagong background. Yung background na gagamitin natin since na parang light yun, light blue or light green. Kukuha tayo dito ng mas light na color and then kumuha ng brush.
And then, lagyan lang natin ng brush dun sa likod. Siyempre, sa pinakalikod lang mga ka-amazing. And then, gumamit ng opacity. So, yung subject na naisip natin, pag nakapag-isip na, maglalagay tayo dito siyempre ng animals para mas amazing or mas maging attractive yung graphics na gagawin natin. Mga ka-amazing. So, yung naisip ko dito, gagawa ako dito ng parang animal siyempre. Ano kaya yung magandang animal? So, tignan nyo na lang kung ano yung ginagawa natin. Siyempre, mga ka-amazing. Ayan. So, gamit lang ulit si lasso tool. Siyempre, makakapag-create tayo dito ng simple na creature. Ayan. Then, gumamit ng bucket tool. Yung layer, and then ilalagay lang natin siya dun sa unahan. Siyempre, ayusin natin yung tsura niya para mas perfect siya. Ayan. And then, lalagyan natin siya syempre ng parang sungay. So, yung ginagawa po natin is dinosaur. Syempre, reindeer po. Ayan. Mountain, nasa mountain yung reindeer natin. And then, lalagyan lang natin siya dito. Diba? Mga ka-amazing. O, pero pwede naman kumuha ng isa pang layer. And then, Control J para mas mabilisan tayo mag-create ng isang creature. Lalagyan lang natin dito yung isa pang sungay niya. Mga ka-amazing. Ayan. And then, pagsasama-samahin natin yung tatlong layers ng animals, and then, maglalagay po ulit tayo dito ng iba pang hoodies, syempre para hindi sila exact dun sa kabila na sungay niya. Kasi minsan hindi naman talaga exact. Halimbawa, nabali yung sungay ng isang reindeer, di ba? Or, halimbawa, ganun na talaga ito. Ayan. Another one, mag-add tayo dito ng details. Syempre, mag-add tayo ng isa pang paa ng reindeer dito. No? Nandito yung isa niya pa at nandun din yung isa niya paa. Tignan natin kung okay, kung accurate naman yung pakagawa natin ng ating reindeer. Ayan, di ba? May mga ka-amazing. Gumawa tayo ng isang reindeer. Yung buntot ng reindeer, minsan napakikli lang yan. Minsan nandito lang. Oops, di ba? And then, lagay lang natin dito. Kunwari may buntot lang siya. So, di ba nabuhay yung background natin dahil dun sa subject nilagay natin. Yan, ayusin muna natin yung mga pine tree na nilagay natin kanina para magbuka naman sila ang pine tree. Kasi, syempre, binibilis lang natin sila, yung graphics na ginagawa natin. Minsan, yung itsura, hindi na maganda. Again, sa paggawa ng graphics po, huwag mamadaliin, huwag gagayahin. Kung nabibilisan kayo dito, pwede naman po i-play ng dahan-dahan. Manood ang video para mas madami pa tayong magawang tutorial or mas madami pa magawa tayong videos tulad nito. Mga amazing. Okay, so another one, yung i-create ako dito ng maliliit na dahon. Lalagay natin sa ibabaw ng ating pine tree. Dito lang po mga amazing. Ayan. Maliliit lang sila na dahon. And then, lagay lang natin gamit si paint bucket para masabi natin na mayroon siya doon ng dahon. Tama ba mga ka-amazing? Tamang-tama yun. Another one, syempre para mas amazing o para mas medyo mabuhay pa yung graphics natin, lagyan natin dito na maliliit na grass syempre. So, pag-create ng grass, syempre gumamit ulit ng lasso tool. Again, favorite natin talaga si lasso tool sa paggawa ng graphics. Ayan, bucket tool, and then lasso tool. Ayan, bawa yung grass, ganyan, kalalaki. Ayan, diba? Mga ka-amazing. Lagyan natin dito ng maliit na bato, then bawa dito mayroon ng stick. Stick pa din. Ayan. Mga ka-amazing. Ayan siya. Another one, ano ba yung kulang sa ating graphics? Syempre, maglalagay pa tayo dito. Bawa, cut natin dito ng konti. Oops, syempre. Okay. Sa layer na to, cut natin para kunwari, ay wala pala, empty pala yan. Okay, kumuha lang tayo doon. Then, cut lang natin konti. Cut lang natin dito ng konti. So, ganun lang ka-simple mga ka-amazing yung ginawa natin graphics. Ngayon, kung titignan nyo, halos simple lang, di ba? Nag-duplicate lang tayo ng mga layers and then nakabuo tayo ng simple na background pangalan, di ba? So, dun sa mga painter sa baba, syempre, pwede naman duplicate mo yan kasi pwede naman duplicate and then palitin lang natin ito. And then, ito, duplicate mo lang siya. And then, palitin mo lang siya ito sa layer kaya mga ka-amazing. And then, dito kasi medyo para-pare sila, para-panikisin ko lang siya. And then, dito lalagay mo siya doon. Diba? Ito naman, para maiba naman itsura niya, ayusin lang natin, ganyan ang bucket tool.
at dust tool, syempre. Nagsasama-sama lang yung mga tools, hindi makakapag-create. Minsan kasi sa pag-create ng graphics, or pag nag-Photoshop tayo, kapag nag-Photoshop, hindi naman kailangan ng step by step talaga. Kailangan ma-discover mo lang yung sarili mong style, and then okay na yan. Kasi pag sinunod natin yung step by step, minsan nakakalito. Mayroon din pala na mas mabilis pang paraan. Kaya, dun sa mga nagpo-Photoshop or sa mga gumagamit ng Photoshop, pag nanonood ng tutorial, pwede naman gayahin yon, and then create your own style para mas magamit nyo yung Photoshop na mas simple na paraan at mas mabilis na paraan. Siyempre mga ka-amazing. Ayan, siyempre, dito natin yung balik ko. Konti. Yung banyo dito na. Para kumari, siya natin, napaka-amazing. Okay, and then halos sa mga ka-amazing, okay na siguro yun. Lagyan natin ng maliit na ibon na lumilipad doon sa akin, syempre. Para mas amazing siya. Ano gumawa na lumilipad ng ibon? Ito na lang mga ka-amazing. And then gumawa ng daher to. Lagyan lang natin to. Diba? So, halos yan yung graphics natin. Simple graphics. Sana nagustuhan nyo yung ginawa natin yan. And then, syempre, huwag makakalimot mag-subscribe para sa mas madami pang video. Kung nagustuhan nyo yung video, subscribe na. This is just amazing, just life.